Ayan. Mga kabunyog, nung isang araw pa ito lumalabas, itong tungkol dito sa sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, nagkausap daw sila ni dating Vice President Leni Robredo noon pa, siguro nung panahon ng kampanya. Kasi tumakbo siyang senator sa lineup ni Leni. Ang campaign manager naman noon si Bam Aquino. Nagkausap daw sila, sabi ni dating Senador Sonny Trillanes. At napagkwentuhan nila, paano kung manalo si Vice President Leni na presidente? Anong gagawin niya kay Duterte? Ito-turn over niya ba ito sa ICC? Ang sabi ni Trillanes, hindi. Nag-usap daw sila. Ang sabi daw ni dating Vice President Leni Robredo, at yan din yung stand ni Bam Aquino, kung manalo, kung nakaupo siyang presidente, hindi niya ito-turn over si Duterte sa ICC. Hindi niya ibibigay. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Itong sinabi na ito ni Trillanes? At bakit niya ito sinabi? Yun, siguro. Pag-usapan natin yan kasi may mga nagpo-forward sa akin, attorney, totoo ba ito? Itong sinabi ni dating Senador Trillanes? Sinabi niya, hindi daw nag-usap daw sila ni Leni Robredo. Ang sabi ni Leni, kung mananalo siyang presidente, hindi niya ito turn over si Duterte sa ICC. Ngayon, totoo kaya yan? Ako sa tingin ko, hindi naman siguro ganun. Ako lang ako saludo naman ako kay Trillanes. Nakikita nyo naman yung mga vlogs ko. Pinupuri ko yung kanyang tapang, yung kanyang sakripisyo nung panahon pa ni Duterte. Di ba? Actually, kung regular kayong viewer sa aking mga vlogs, sinasabi ko, saludo ako kay Trillanes. Saludo ako kay Trillanes. Kasi talaga namang palaban talaga si Trillanes. Nung panahon ni Duterte, nung presidente si Duterte, hindi natakot si Trillanes. Laban talaga siya kay Duterte. Kaya saludo tayo sa kanya. Kahit yung tungkol sa ICC, sino ang nagprotekta kila Matubato, kakilalas kanya? Si Trillanes yun. Sa kayong pagpa-file ng kaso sa ICC, isa sa mga nagtulak talaga na ma-file yan ay si Trillanes. Sa punto na yan, nire-respeto, sinasaluduhan natin si Trillanes. Kaya lang pagdating dito sa issue kay Leni Robredo, sa ilang mga bagay na comment niya kay Leni, medyo nag-a-agree naman ako. Pero, halimbawa, yung sinasabi niya na parang maano si Leni, parang malambot, hindi man lang nagpuposisyon sa mga importanteng issues. Okay yun, na tama yung sinasabi niya ng ganon. Pero yung sinabi niyang ito na nakausap niya si Leni at si Bam, Gomer's Kitchen, salamat sa pag-send ng donation. Itong sinabi niya na nakausap niya si Leni at ang sabi ni Leni, kung mananalo ito ay hindi niya ito turn over si Duterte sa ICC, hindi niya isusurrender. Sa tingin ko, hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Si Leni, sa tingin ko, kung naging presidente, susundin niya naman yung rule of law. Abogada si Leni. Abogada siya at saka maano naman yan sa human rights. Kaya kung presidente si Leni, tapos lumabas yung arrest warrant ng ICC, sa tingin ko susundin ni Leni yun. Baka nga sa ilalim ni Leni, mag-rejoin tayo na sumali uli sa ICC. Kulang sa tingin ko lang, sa tingin ko. Kaya hindi ko nakikita itong sinabi ni Trillanes na ganun ang stand ni Leni. Ewan ko lang. Ewan ko lang. Baka yun lang ang kuha ni Trillanes. Pero sa pagkakakilala ko kay Leni, sa tingin ko, kung naging presidente naman si Leni, gagawin niya naman yung tama. Gagawin niya naman yung ayong sa rule of law. Hindi ko nakikitang yon. Kaya lang, bakit kasi nauungkat ni Trillanes itong issue na to? Bakit nauungkat ni Trillanes itong issue na to? Ang sabi niya kasi, ang kailangan na leader ay yung matapang. Ay kasi kung yun nga naman ang sinabi ni Leni, na hindi niya ito-turn over si Duterte sa ICC, hindi niya isusurrender, ay hindi nga matibay na leader yan. Hindi matapang na leader yan. Parang takot ka kay Duterte. Ito kasi yung pinapakita ni Trillanes na yung karakter ni Leni ay ganun. Ibig sabihin, hindi siya confrontative.
Hindi siya combative. Kumbaga medyo ano si Leni, yung ah, mabait, ayaw niyang nakikipagpukpukan, nakikipagitgitan. Ang example niya nga, yung sinabi ni Leni na hindi niya isusurrender si Duterte kung naging presidente siya. Kaya lang, ang gusto ni Trillanes kasi, sinabi niya lang naman yan, may reason siya kung bakit. Kasi may pinopromote siyang kandidato sa pagka-presidente sa 2028. Pinopromote niya si Risa. Kumbaga, pinopromote niya si Risa, ang sabi niya, ang dapat na presidente, ang susuportahan niya daw, sabi ni Trillanes, yung matapang, yung nakikipagitgitan. At nakikita niya daw yan kay Risa. Kaya, kung papapiliin siya between Leni and Risa sa 2028, Risa siya. Kasi nakita niya, si Risa, palaban. Hindi tulad ni Leni. Si Leni kasi, ang sinasabi niya, yun na nga, sa issue ng ICC nga, kung naging presidente, hindi naman daw ito turn over si Duterte. Kaya lang naman sinasabi ni Trillanes yan, na yung tungkol kay Leni, kasi nga, pinopromote niya si Risa. Ang sinasabi niya, kabaliktaran ni Leni, mas magaling si Risa, mas palaban si Risa. Sa panahon ngayon, dahil maraming evil forces, ang Duterte ay gustong makabalik, kung siya ang tatanungin, si Risa ang gusto niya. Dahil nga sa karakter ni Leni na hindi ganun katapang, hindi nakikipaglaban sa issue. So yan yung punto ni Trillanes. Ngayon, anong masasabi natin dyan? Kung akong tatanungin ganito, okay lang naman na pinopromote ni Trillanes si Risa. Okay din naman yung sinasabi niya na kumpara kay Leni, si Risa ay matapang. Kaya ito yung napipili niya na gawing manok sa 2028. Kaya lang, pwede naman kasing i-push niya, pwede naman kasing i-promote niya si Risa na hindi niya na kailangang tirahin si Leni. Yan naman yung nakikita kong parang mali. Dapat, kung si Risa man ang mapili na kandidato ng oposisyon, dapat hindi mahati ang oposisyon. Hindi dapat kung sangayon ako yung mga sinabi ni Trillanes, na halimbawa, si Risa talaga, iba naman ang karakter kay Leni. Si Leni may pagkamalambot. Si Risa palaban. Totoo yun, sangayon ako doon. Pero, kung si Risa man ang maging pambato ng oposisyon, dapat hindi mahati ang oposisyon. Dapat hindi magkawatak-watak. Kumbaga dapat, kung tatakbo man si Risa, dahil suportado rin siya ni Leni at ni Labam. Mahirap na mahati. Kaya, ang sa akin lang, sana hindi na ito sinabi ni Trillanes itong mga issue kay Leni Robredo. Kasi nakakahati. Marami pa ring supporter si Leni. Mas maganda, kumbinsihin si Leni, sila Kiko, at sila Bam, na kung hindi rin lang tatakbo si Leni, suportahan niya si Risa. Mayroon pa ang mas maganda. Ibig sabihin, hindi hati, nagkakaisa. Pero kung ipopromote mo si Risa, sisiraan mo si Leni, medyo hindi maganda. Medyo hindi maganda. Hindi magkakaisa niya ng oposisyon. Magkakawatak-watak. Pero, again, nakukuha ko yung punto ni Trillanes. Nakukuha ko yung punto ni Trillanes, alam nyo naman ako, marami rin ako mga vlogs na pinupuri ko rin si Trillanes, sinasaluduhan ko. Kaya lang sa ganitong bagay, tama yung pagkukumpara niya kay Leni at kay Risa, pero pagdating sa sisiraan mo si Leni para i-promote mo si Risa, medyo hindi maganda. Medyo hindi maganda. Magkakahati-hati. Hindi dapat. Dapat, kung tatakbo man si Risa, nandun ang suporta dapat ni Leni sa kanila, Bam. Sana ganun. Para mangyari yon, wag nang tirahin si Leni. Unawain na lang na si Leni, ganyan ang karakter ni Leni. Ganyan ang karakter. Wala tayong magagawa. Ganyan yung karakter ni Leni. Iba yung style niya kaysa kay Risa. Yan yung yan yung masasabi ko dyan. Sana makuha ninyo yung punto ko. Wala tayong problema kay Trillanes. Talagang matapang yan, palaban yan. Kahit panahon pa na presidente si Duterte, lumalaban na yan. Saludo tayo. Yung pagkukumpara niya kay Leni at kay Risa, tama yon, nakikita rin natin yon.
Pero hindi na kailangang siraan si Leni. Hindi na kailangang siraan. Pwede mo namang i-promote si Risa, ha, na pero suportado pa rin ni Leni at ni Labam. Kaysa kasi sisiraan mo si Leni, magagalit si Leni at yung mga kakampigs. Baka hindi na nila suportahan si Risa na pinopromote ni Trillanes. Yan lang, yan ganun lang yung ano. Mayroon lang ano, mayroon lang tayong ganung nakikita. Okay? O sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.